share with you that all these years, my guiding principle is hard work and determination to succeed. But we need to put God first in our plan, and the rest, and He will do the rest. You may not see the answer right away, but you will see the answer in His own perfect will and time. So, to close my speech tonight, as the year is about to end, I want to share with you the teachings that I've learned from Father Arenas of Divine Mercy. In our daily struggle in life, we need to be laging handa. And handa has a lot of meanings. A stands for hindi nagsasayang ng oras. Huwag nating sayangin ang oras sa buhay natin. And A stands for araw-araw tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. N stands for nagsisikap sa buhay. D stands for di nalalamang ng kapwa. And the final A stands for araw-araw nating isipin ng Diyos sa lahat ng ating gagawin. So, actually, I thought I couldn't make it tonight because I just went through a major operation last November 8. But thank God, I was, they took my left ovary and of course, the fallopian tube, but the cyst, was benign and now into the full road of recovery. So, classmates, I think we should use this reunion as an avenue, not just to, to update each other, but probably to help one another. Because some of you now, I think, is holding, good position in some company. Some of you probably are already businessmen. So, probably you can use this as an avenue to help. Probably, maybe, since most of you are already family, you have your own family, probably you already have your daughters who probably looking for a job. So, yeah, you can use this as a tool. So, I wish you all the best in life. May the Lord grant the desires of your heart. And may He continue to bless you with true happiness, prosperity, and of course, good health. And let's not forget that we should prioritize our family. And because I realized that during the past 2 months, and then when you're already sick, it's not your boss will be beside you, but your spouse and your children. So, let's make it a point to have a work-life balance and give quality time to our family. So, maraming pong salamat. Thank you very much, Ms. Owen. Thank you. English? Mahirap May tanong lang ako sa inyo. Yung totoo tumasa kamay ha. Sino ang nag-diet para sa... Ako. Ako? Malay mo ba, tayong dalawa magkatabi, parang tayo nag-diet. Since na malaman ko, nakita niyo naman, di ba? From 63 kilos, naging 52 kilos. Mamaya madadagdagan na naman ng 10 kilos yan. So... Inikilala din namin ngayong gabi yung presensya ng ating mga batchmates who graduated with honors. Hindi kami kasama doon ni Luis. Yung katabi namin kasama. Sino-sino ba sila? Diba? Of course, yung nagsalita sa atin, si Miss Aurea Milang, siya yung ating valedictorian. Can we stand up, please? Kung pwede kong tumayo, ang tatawagin ni Tita Cory, ang honor students natin. Yung ating salutatorian na si Miss Sola, hindi namin siya malocate.
Nandito naman si Mr. Greg po sa ating first honor from Section 9. At ang ating third honor, si Miss Vivian Enrique from Section 9 also. Gwen, pwedeng tumayo. Remain standing. Beauty pa rin, ano? Miss Almalinda Almario, please stand. Miss Ofelia Castillo. At ito pasaway ito eh. Kahit nung high school, pasaway eh. Nagtataka ako, ba't naging honor to eh. Hanggang ngayon, reunion, pasaway pa rin. Asan na ba siya? Mr. Genaro Bulanda. Mr. ba? Mr. Ang kaibigan ng marami. Ikaw na ba yan? Kasama yung dalagang na daw? We want to thank you guys. Dahil talagang ginusto nyo na makasama namin kayo ngayong gabi. Nagpapasalamat kami sa inyo. At iba talaga ang kasiyahan pag magkakasama tayo lahat. Dati naalala ko lang, 4 years, 1977 to 1981, magkakasalubong tayo sa Rica Fort. Alalang, di ba? Magkakabangga ng balikat sa gate. Alalang. Pero ngayon, ibang effect. Ano ba effect? Pag nakikita natin, kahit hindi natin ka-section, basta batchmate. Ang saya-saya, no? Kahit hindi natin kakilala noon, ngayon hinahawag na natin. Diba? Nanananching lang kayo. Beso-beso pa. Siguro kasi dati very timid pa tayo. Mahihain. Pero ngayon, mga couple moves na, no? Wala ka nang hiya, no? Nawala na ng hiya. Mga anak. Ngayon naman i-acknowledge naman natin ngayon yung mga balikbayan natin na umuwi pa talaga dito para lang dito sa reunion na to. Unang-una na si Mr. Luis Loto na dadating lang noong 26 para lang maka-attend dito sa reunion natin. Hindi ko ito mamimiss. Mag-away kami ng asawa ko. Di-divorce kami ng asawa ko. Hindi ko siya mamimiss. Ganyan yan tayo ka-love. Hindi ikaw. Ganon. Hindi niya ako love. Alam ko meron siya ibang love eh. Kilala ko yan. Alma. Ikaw Alam ba? ko yun. May nagsaselos dito. Robert Kalong-Kalong. Section 7. Tayo ka. Tayo naman. Galing po siya ng Kuwait. Doon lang po siya nakatira. And umuwi lang po siya dito para dito sa iyo. Hindi, para makita ako. Para makita si Luis Loto. Ang isa pa si Luis Arcenia Almasan, Section 10, Archie. Si Archie. Yan, si Aya Almasan, Section 10 from Japan. Of course, si Mr. Eduardo Pagdu. Asa ba si Mr. Hindi ko makita eh. Nakikita niyo ba? Tayo. Hoy, mag-blowout ka. Ganun din po yung sa Section 6. Si Mr. Sinoy. Tayo po tayo. Umuwi din po siya dito para sa graduation. As a grand reunion. Kung may nakalimutan pa po kami, pwede. Si Enrico Santos from Section 7. Classmate ko po yan. Tayo. Parang may kinikilig dito. makulit pa rin. Mr. Jake. Bonifacio Rosales Jr. Mr. Bonifacio Rosales. Ayaw niya na ng Bonifacio eh. Gusto niya Jake. Jake. Bakla ka na rin ba? Meron pa ba kayo nakakalimutan?
natin dito sa GPH sa Pasiguetan Reunion. Miss Nelia Camacho, please rise up. Section 3 para makilala ang lahat. Magandang pa rin Nelia Camacho. Okay. Pasalamatan din natin si Carmelito Palomares, Section 11. Carmelito Palomares. Si Mr. Wendell Ilagan. Mr. Danilo Bayan. Asan? Rolando Bayan. Meron pa ba? Pag nabalik bayan, tumayo para naman mabigyan namin kayo mga masigap, palakpakan. Yan. Blow out, blow out, blow out, blow out, blow out. Sila lang. Meron pa, ito, kaibigan na marami to eh. Si Miss Rose Benilda Keys. Miss Rose, ayan. Yung sexy natin sa table 12. Wala na tayo na, Miss? From Bicol, local lang yan. Sige, serious naman ulit tayo. Let's now call on itong fresh from Bicol na siya yung most noble profession sa atin lahat. Kasi talagang nag-aakay siya ng souls for God. Diba? Kaya gusto natin marinig yung kanyang sasabihin na makapag-lift up ng ating soul. Kasi hindi lang body ang pakainin natin, pati spirit natin. Tinatawagan namin si Pastor Celso Cruz from Section 3. Good evening po sa mga bands ko. Ngayon po hindi po Pastor ngayon. Kaklase po ako ngayon. Sa pong malaking kagalakan ng aking puso na makasama po kayo. Buhay niyo po, 30 years na po para tayo hindi nakikita. Araw-araw nakikita po tayo sa Facebook lang po. Pag nakita po tayo sa Facebook, baka bata po kayo. Nagagalak po ko iba ngayon, hindi po mataba, malulusog sila. Yung iba naman mga lalaki ay pinagpala ng Diyos na nagtaga ng mukha. Kasama na po ako ngayon. So let us pray bago po ako mag-share sa inyo ng konti lang po, di po ako mag-preach. Father, we thank you, Lord, tonight that you have given us opportunity to gather one another, Lord, to give glory unto your name for the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross. Father, we thank you that you have divine purpose why we are here. And we thank you, Father, for the power of the Holy Spirit, that He will guide us to understand your divine purpose, why you gather us together in this place. Father, we pray that only the name of Jesus will be lifted up in this place, the King of Kings and the Lord of Lords. Father, we give you all the glory and all the honor, O God, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung sinabi ko mag-share ako ng inspirational talk. Sabi ko, ayoko po mahaba. Dahil alam ko po, marami pa po tayong gagawin, marami pa pong program. Gusto lang po i-share the importance of friendship. Isa pong dahilan bakit po tayo naririto. Sabi mo sa yung katabi, kabats, may pinagsamahan tayo. Kung sa Channel 7 po may kapuso, sa ABS-CBN meron kapamilya, sa Channel 5 meron kapatiran, tayo naman po ay klase, kabats. Kabats po tayo. Sabi po ng Proverbs chapter 17 verse 17, a friend love at all time and a brother is born adversity. Number one, gusto ko pong sabihin sa inyo, yung pinagsamahan po natin hindi pwedeng kalimutan.